Isa ka ba sa palaging nagtatrabaho pero hanggang ngayon ay wala pa ring ipon? Kakasweldo mo lang. Pero pagtingin mo sa wallet, pambayad na lang sa utang ang natira. Huwag kayong mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagyaman at pag-ipon ay hindi nakadepende sa laki ng kinikita, kundi sa laki ng natitira? Sa video na ito, isishare ko ang 5 powerful steps kung paano makakaipon ng malaki kahit maliit lang ang sweldo mo. Oh, paki-subscribe muna ng channel na to bago tayo magsimula. Okay, let's proceed. Step number 1. Gumawa ng budget plan. Kung wala kang direction, automatic na mauubos yan sa mga bagay na hindi naman importante. Kailangan mo ng tinatawag na tracking system. Subukan mo ang 50-30-20 rule. 50% para sa iyong mga basic needs tulad ng pagkain, pamasahe, at bills. 30% para sa iyong mga wants o mga personal na hilig. At ang pinaka-importante, 20% para sa iyong savings. Kapag natanggap mo ang iyong sweldo, ibawas agad ang 20% para sa ipon. Huwag mo itong itira sa huli. Sa paraang ito, kontrolado mo ang galaw ng bawat piso. Kung hindi nakasulat sa budget plan, huwag mong bilhin. Step number 2, umiwas muna sa pagbili ng hindi pa naman kailangan. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-shopping dahil sa mga online apps. Isang click mo lang, deliver agad sa bahay mo. Pero bago mo i-click ang checkout button, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? O kainggitan ko lang ang nararamdaman ko? Gamitin mo ang 24-hour rule. Kapag may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, maghintay ka muna ng 24 hours. Madalas, pagkalipas ng isang araw, marirealize mo na hindi mo naman pala ito kailangan. Iwasan ang pagnanais na magpakitang gilas sa ibang tao gamit ang mga mamahaling gamit. Remember, ang tunay na mayaman ay ang may savings sa bangko. Hindi yung maraming mamahaling gamit pero baon naman sa utang. Step number 3. Mag-rent sa murang apartment. Ang renta sa bahay ang isa sa pinakamalaking kumakain ng inyong monthly salary. Kung ang binabayaran ninyong rentals ay umaabot na sa 40 o 50% ng iyong kita, hindi ka talaga makakaipon. Panahon na para maghanap ng mas murang matitirhan. Maghanap ng apartment na malapit sa iyong trabaho para makatipid ka din sa pamasahe at pagod. Kung maaari, kumuha ng kasama o roommate para may kahati ka sa mga bayarin sa bahay. Tandaan, this is just a temporary sacrifice. Ang layunin natin ngayon ay bawasan ang iyong fixed expenses para mas lumaki ang perang mailalagay mo sa iyong savings account. Ang simpleng pamumuhay ngayon ay ang susi sa comfortable life sa hinaharap. Step number 4. Magtipid sa paggamit ng kuryente. Ang electric bill ay isa pang malaking pasakit buwan-buwan kung hindi mo ito babantayan. Ang pagtitipid sa kuryente ay nangangailangan ng disiplina sa loob ng bahay. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi naman ginagamit. Alisin sa saksakan ang mga chargers at appliances dahil kumakain pa rin ito ng kuryente kahit naka-turn off. Kung gumagamit ka ng aircon, limitahan ang oras ng pagbukas nito at gumamit ng electric fan para pantulong sa pagpapalamig ng kwarto. Mas mabuting gumamit din ng mga LED lights at energy-efficient appliances para mas bumaba ang bill. Ang bawat daang piso na natitipid mo sa kuryente ay dagdag na pondo para sa iyong emergency fund. Huwag maliitin ang maliliit na bawas sa bills dahil kapag pinagsama-sama mo yan sa loob ng isang taon, malaking halaga ang maipon mo. At pinaka-importante, step number 5, maging positive ang mindset pagdating sa pera. Ang pag-iipon ay hindi isang parusa, kundi isang regalo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Kung palagi mong iisipin na mahirap mag-ipon dahil maliit ang sweldo mo, talagang mahihirapan ka. Baguhin mo ang iyong vision. Isipin mo na ang bawat pisong naiipon mo ngayon ay step tungo sa iyong financial freedom. Huwag kang mainggit sa takbo ng buhay ng iba. Mag-focus ka sa iyong sariling mga pangarap. Maniwala ka na kaya mong palaguin ang iyong pera sa pamamagitan ng tamang disiplina at tiyaga. Ang tamang mindset ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy kahit may mga pagsubok sa financial aspect ng buhay. At yan ang 5 simpleng paraan para makapag-ipon kahit maliit lang ang kinikita mo.
Kaya mo itong simulan ngayon mismo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Huwag mong kalimutang i-comment sa ibaba kung aling step ang uunahin mong gawin this month. I-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga susunod nating financial tips. Hanggang sa muli, ito ang Pera Goals PH.